May pagkakahawig daw ang disenyo ng pampasabog na ginamit sa Davao bombing sa natagpuang bomba malapit sa Embahada ng Amerika sa Maynila kanina. Kasunod nito, maghihigpit ng seguridad ang pulisya ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Pero wala raw dapat ipangamba ang publiko. Pasado alas 7 kaninang umaga, mabilis na nagtungo ang mga pulis at mga miyembro ng bomb squad sa bahaging ito ng Rojas Boulevard southbound sa Maynila. Yan ay matapos matagpuan ang isang kahina-hinalang bagay sa isang basurahan malapit sa Embahada ng Amerika. Base sa kwento ng isang street sweeper, magtatapon lang sana sila ng basura nang mapansin ng kanyang kasama sa basurahan ang isang cellphone na hinihinalang bahagi ng pampasabog. Mabigat at mainit daw kasi ang natagpuang cellphone na may mga kable sa paligid. Agad silang naalarma, kaya't dali-dali nila itong inireport sa mga otoridad. Pansamantalang ipinasara ang bahagi ng kalsada habang iniinspeksyon ng mga otoridad ang nakitang pampasabog. Para tiyaking di na ito makapaminsala, agad itong i-detonate ng mga otoridad. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, isang improvised explosive device ang nakita malapit sa US Embassy. Pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang insidente. Tiniyak niyang mahigpit ang seguridad sa embahada. The security around is closely being monitored at very tight ang security doon. Kaya kung totoo yan, ipapacheck natin. Hindi rin naman daw nila iniaalis ang posibilidad ng embahada ang target. Ang nakita raw na bomba, pareho ang disenyo ng pampasabog na ginamit sa Rojas Night Market sa Davao City noong September 2. Based sa post-blast investigation na ginawa sa Davao, na-reconstruct yung IED, kinompare natin ngayon dito, according sa ating data center is the same signature. Chinecheck na raw ng pulisya ang mga CCTV sa lugar. According to one of the bystander, merong nakasakay ng taxi, huminto doon at tinapon doon sa basurahan. Yang IED na yan, dinisugibat kaagad. Mahinala na raw ngayon ng pulisya kung sino ang nasa likod ng pag-iiwan ng pampasabog. Yung Maute Group is now experiencing casualties. So, again, pwede natin i-theorize na pwede nila itong pang-diversion para luluwagan yung operations natin doon sa Central Mindanao. Sabi ni De La Rosa, maghihigpit ng seguridad pero paalala niya sa publiko, dapat manatiling kalmado.